Kagyu Kagyu Christian Church, disciples of Jesus Christ in year 2025 for the glory of God and with the purpose to exalt the name of Jesus by having personal relationship with Him and live a holy life as true worship to God, to care for people, to win lost souls for Christ, to express divine love to all believers, and to develop Christ-like attitude and leadership.
Baguio Christian Church with their latest vision, 2025 Disciples of Jesus Christ in year 2025 for the glory of God, and with the purpose to exalt the name of Jesus by having personal relationship with Him and live a holy life as true worship to God, to care for people, to win lost souls for Christ, to express divine love to all believers, and to develop Christ-like attitude and leadership. Once again, please occupy the front seats. Thank you po. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan, muli po inaanyayahan po natin yung ating mga kapatid na nasa likod na pwede po tayong mag-move forward. Ayan, maraming salamat po. Ayan, muli po isang magandang umaga sa bawat isa, sa mga kasama po natin dito physically at sa ating pong mga kapatid na nakaantabay po sa ating Facebook Live. Ngayon po sa ating pagsisimula po ng ating worship service this morning, yan, ating pong ihanda ang ating mga puso't isipan as we come to our worship service this morning. So tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at banal, Ikaw po ay aming pinasasalamatan at pinapapurihan ngayong umagang ito. Sa aming pong pagsama-sama upang magbigay, Lord, ng kapurihan at pasasalamat sa inyo through this worship service. Salamat po sa isang napakagandang umaga na nagsisimbolo, Panginoon, ng panibagong pag-asa na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat po, aming Ama. Dahil sa loob na naman, Panginoon, ng isang linggo,
ay ipinaranas mo sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong wagas na pagmamahal. Lord, nakaranas man kami ng mga pagsubok, nakaranas man kami ng mga pag-aalinlangan, ng mga takot. Pero Lord, nandito kami, nakatayo sa inyong harapan, dahil sa inyong habag at grasya na patuloy mong pinadadaloy sa buhay ng bawat isa. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon, Lord, na nawawala kami sa focus namin, Panginoon, na mas tinitingnan namin kung gaano kalaki yung problema, kung gaano kalaki yung mga pagsubok na kinahaharap namin. Kesa, Lord, sa mas gaano ka namin dapat, Lord, ikaw ang bigyan namin ng focus dahil mas malaki ka. You are greater in those things, Lord God. And Lord, ngayong umagang ito, as we continue, inaalay namin sa inyo, Panginoon, ang worship service na ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng patuloy mong biyayang ipinagkakaloob sa amin at sa patuloy mong pag-remind sa amin at pagyakap sa amin at sinasabi mo, Lord, anak, nandito lang ako. Sasamahan kita. At Lord, sabi mo nga, hindi mo kami tinuturuan na sumuko. Bagkus, itinuturo mo sa aming isuko sa inyo lahat ng meron kami, Panginoon. At Lord, yun yung aming gagawin ngayong umagang ito. We are going to surrender everything at your feet. Lord, makita mo nawa ang aming mga puso na nakaluhod sa inyong harapan. We humble down, Lord God. At Lord, sa lahat ng aming gagawin ngayong umagang ito, sa lahat ng aming maririnig, Panginoon, nawa, ikaw ang siyang aming mapangiti. Ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming maitanyag, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan at gabayan. And let your presence be filled in this place, O God. Kung nasaan man kami ngayon, maging nasa tahanan man kami, ang presensya mo ay maramdaman ng bawat isa aming Ama. Lord, sa iyo lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Pwede po bang paslakpakan natin ang ating Diyos na mas malakas pa? Ayan. At ready na po ba tayong awitan ng ating Panginoon? Yan, sa lahat po ng aming kapatid na nasa Facebook Live, kung ready na rin po tayo, pwede nyo rin pong i-comment sa ating chat box. At isigaw po natin, I'm ready! Mas malakas na po, I'm ready! Ayan, good morning po muli. Ayan, as we sing praises and worship po sa ating Panginoon, ayan, let us remember po yung sacrifice ng ating Lord Jesus para po ma-enjoy natin yung mabuhay sa kanyang presensya. Amen po ba? Kaya po sa umagang po ito, purihin po natin ating Panginoon. Forgetting what lies behind, setting our hearts on a prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end, laying down everything that would seek to hinder us. Forgetting what lies behind, setting your hearts on the prize, always keeping your eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end, laying down everything that would seek to hinder us, and we'll be faithful to our calling, and you are able to keep us from falling, and in your promise
finish the work you began in us. Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, when we're keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end, laying down everything that would seek to hinder us, and we'll be faithful to our calling. For you are able to keep us from falling, and in your promise we will trust. We'll be faithful to finish the work you began in us. Thank you, and then we'll be faithful to our calling. For you are able to keep us from falling. In your promise we will trust. We'll be faithful to finish the work you began in us. Praise you, God, and we'll be faithful to our calling, able to keep us from falling, and in your promise we will trust. We'll be faithful to finish the work you began in us. Yes, Lord. We praise you, Lord God. Amen. Yes, Jesus. We continue to acknowledge you, Panginoon, sa umaga pong ito. Patuloy ko po naming inaitataas, Lord. Lord God, salamat, Lord, sa lahat ng inyong ginagawa sa aming buhay, Lord. And as we continue to praise you, Lord, and worship your holy name, nawa, Lord, makita mo, Lord, sa aming puso't isipang tapat sa iyo, Lord. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas, and that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. We sing, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call for songs of joy. As the morning waves, we
your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Oh, we praise you, God. We worship you, Lord. No one ever will compare. Yes, God, no one ever, no one ever will compare. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. To you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one will ever compare, Panginoon. You're glorious, Panginoon. You are magnificent, Lord, in our lives, Lord God. We praise you, Lord, and we worship your holy name. Purihin ka, O Yahweh. Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagkakataon po, di ba, na maawitan natin siya ng malaya. Amen po ba? Amen. Sige po. So, welcome po sa bawat isa. Parang ano tayo dito? The boat is sinking. Ayan. So, maraming salamat po sa patuloy pa rin pong pagbibigay sa atin ng Panginoon sa atin po. Ito po, ng pagkakataon nga po na siya ay mapapurihan at masamba. Ayan. And sa mga kapatid po natin na nanonood po sa ating Facebook Live, ayan, 16,000 na po sila. Diba po, yan. I-share din po natin mamaya po sa mga kasama rin po natin. Diba? May maaabot pa rin po tayong mga kaluluwa as we share din po yung ating pong service, diba, na naka-upload nga po sa ating Facebook page. Ayan. So, pwede po bang ngitian natin yung mga nasa likod, kanan natin, kaway-kaway? Yan. Hindi man po makita yung ngiti sa ating mga labi, pero sa mga mata, yan daw po makikita ang totoong ngiti. Yan. So, at sa ating din pong pagngiti, diba? Nawa po, mapangiti din natin ng ating Panginoon sa paikinig natin sa Kanya. Na sa salita po na dadalhin sa atin ngayong umaga. At sa tema po natin na keeping your eyes on Jesus. Yan, I believe po, isa po siya sa, yung tagapagsalita po natin, isa po sa mga talagang He keeps His eyes
to Jesus. Yan, marami man pong mga pinagdaanan, pero still kasama pa rin po natin siya. So let us all welcome po our missionary pastor, Pastor Tem Nacion. Ayun. Marami pong salamat, Ate Lydia. Good morning po sa inyong lahat. Ayun. Talaga bang good ang morning? Siguro ang sarap pa matulog, ano? Kasi nga naulan. Kaya masarap matulog. So, ayan. Mukhang dito na-rapture na. Dito hindi pa. So, kaya medyo nauna na sila. Sino gusto sumunod? Wala pa naman, ano? So ngayon ang ating tema, keeping your eyes on Jesus. Pagka sinabi na keeping your eyes on Jesus, parang paano ba? Nakatutok ka lang ba? Nakatingin ka lang sa Kanya, hindi ka kukurap? Paano natin masasabi na keeping our eyes on Jesus. So, sabi, ano ba to? Nagana ba to? Pangit ayaw. Okay na. So, ayan. Ang ating teksto sa umagang ito ay Luke 10:38 to 42. Sabi dito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Tayo'y panandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa isang magandang umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, samahan niyo po kami sa pakikinig ng inyong salita. At nawa, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin at patuloy naming maunawaan ang mensahe na aming maririnig sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun, ang pinaka-sentro natin ay focus on Jesus. Minsan, paano natin sasabihin na, ay ako nakafocus na ako sa Kanya? Siguro, wala namang magsasabi dito sa inyo na hindi kayo nakafocus kay Jesus, di po ba? So, lagi natin sinasabi sa ating mga sarili, siya ang pinaka-sentro ng aking pananampalataya. Paano natin masasabi? Una, sabing ganon, ang dapat natin siya sabi dito, paano yung focus? Sabi, dapat yung may maximum clarity, dapat malinaw. Hindi, may mga bagay na narinig mo lang, katulad natin dito, maaaring narinig natin ang salita ng Diyos, pero hindi malinaw. Hindi maayos. Minsan, sa iba tayo nakafocus, pero sabing ganun nga ng iba, nakatingin ka sa akin, pero iba naman ang iniisip mo. Dapat magkaroon ka na maging sentro siya sa buhay mo. Sabi dito ay dapat siya ang maging sentro ng interes mo. Siya lang, nakafocus ka sa Kanya, siya lang ang nasa isip mo, siya lang bakit mo ginagawa ito. Then, yung attention mo, yun ang ibig sabihin ng focus. Yung attention mo Kanya lang. Wala kang ibang pinipili o wala kang ibang tinitingnan. Nakakonsentrate ka sa Kanya.
then siya yung, sabi nga, pinakasentro natin. Kasi, pagka hindi siya ang sentro ng buhay mo, ibig sabihin, hindi ka nakapokus sa Kanya. Amen po? Hindi dapat yun ang makita sa bawat isa sa atin. Sabi dito una, let us choose to sincerely welcome Jesus in our home. Bakit mo siya winelcome? Sabi nga ganun, pagka nag-propose ka daw, hindi natatapos sa proposal lang. Pag winelcome mo siya, di ba may tanong nga, bakit ka umuo? Sabi ni God, kasi mahal kita. Di ba? Bakit ka umuo nga naman? So kasi, hindi ka naman uuo kung hindi mo siya mahal. Bakit mo tinanggap si Kristo sa iyong tahanan? Kasi mahalaga siya sa iyo. Amen? Doon natin makikita na, sabing gano'n sa 38, si Jesus at ang kanyang mga alagad, sabing ganun dito, si Jesus at kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap sa tahanan ni Martha. Sometimes sa buhay natin, lalo na kung nagkakaroon tayo ng depression, lalo na kung nagkakaroon tayo ng problema sa buhay, andun yung pag-welcome natin, lalo na parang sometimes, o karamihan na tumatanggap sa Panginoon, nasa middle of depression. Na parang pag may problema, andun yung no choice kundi tanggapin natin ang Panginoon. Doon nakita niya yung kaluguran na dinalaw sila ng Panginoon, tinanggap nila. So hindi natatapos ang pagtanggap, o makikita natin, pag tinanggap ko na ba siya, okay na? Pag tinanggap ba natin si Kristo, sabing ganun dito, ang isang tanong, may maganda bang mangyayari kung patutuloyin natin sa Jesus sa ating tahanan? May maganda bang nangyayari? Sa mga taong tumanggap kay Kristo sa kanilang tahanan, sa mga tao winelcome si Kristo sa kanilang tahanan, may maganda bang nangyayari? Sabi nga nandito, meron. Ang example, ang buhay ni Zaccheo. Kilala niyo si Zaccheo? Di ba? Isang maliit na tao. Kaya nung hinanap siya ni Jesus, si Zaccheo si Jesus umakyat sa puno. Tama ba ako? Sino umakyat sa puno? Si Zaccheo. Umakyat siya sa puno para makita si Jesus. Ano sabi niya gano'n? Zaccheo, bumaba ka dyan at tutuloy ako sa inyong tahanan. Grabe, di ba? Ngayon, yung joy ni Zaccheo sa kanyang puso, nagmamadali siya. Bumaba din, pagbaba niya, winelcome niya ang mga disciple at si Jesus sa kanilang tahanan. Ano ang nangyari sa buhay ni Zaccheo? Sabi niya, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Amen, di po ba? Nagkaroon ng pagbabago sa pagkatao sa buhay ni Zaccheo. Ano yung pagbabago na nangyari? Sabi dito, tumayo si Zaccheo habang nagkakainan sila. Habang tumayo siyang gano'n sa table, sabi niya gano'n, sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Nakita niyo yung pagbabago? Dati manluloko siya, si Zaccheo, pero dahil pumasok sa kanyang tahanan si Jesus, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang isang malaking tanong, nung pumasok si Kristo sa ating buhay, nagkaroon ba ng pagbabago? Nagkaroon ba ng changes ang buhay natin? O hanggang ngayon, okay lang Lord, diyan ka lang. Alam ko na ang nasa tahanan na kita, okay na yon. Hindi pa po nag-i-start ang salitang focus. Kung siya ay winelcome mo lang, yun pa lang ang start na magkakaroon ka ng focus sa Kanya. Ano pa yung nangyari? Pangalawa, nagkaroon ng kaligtasan sa kanyang tahanan. Una, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Zaccheo. Secondly, nagkaroon ng kaligtasan sa kanyang tahanan. Anong sabi ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Nung welcome niya si Kristo, nagkaroon ng kaligtasan sa kanyang sambahayan. Minsan,
Hindi ba tayo nagtataka? Minsan sabing ganun, welcome ko na si Kristo, tinanggap ko na sa aking buhay, pero bakit ang gulo ng aking tahanan? Baka naman hindi mo naman totoong welcome talaga siya sa iyong tahanan. So, sabing ganun, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Okay, pagpalagay natin, pinapasok mo si Kristo sa iyong tahanan. Ikaw ay natagpuan ni Kristo na ikaw ay isang naliligaw. Ang tanong, willing ka ba na magpasakop o magkaroon ng focus sa ating Panginoon? Paano natin masasabing nakapokus tayo sa Diyos? Paano natin malalaman na tayo nakapokus kay Jesus? Paano natin maipapakita na tayo ay nakapokus kay Jesus? Paano mo masasabi sa isang relasyon sa Panginoon ay nakapokus ka sa Kanya? Tapos na ba nung tinanggap mo siya? Tapos na ba after ng proposal mo? Tapos okay na kami. Kami na. Doon pa lang nagsisimula na magkakaroon ka na ng focus sa Kanya. Di ba? Magkakaroon ka na ng time sa Kanya. Parang okay na. Kaya sabi dito, let us choose to spend time with Jesus. After mo siyang tinanggap, magkaroon ka ng time. Spend time. Paano tayo nakakapag-spend time sa ating Panginoon? Ikaw ba nakakapag-spend ka ng time? Tuwing kailan? Tuwing papaano? Sabi nung anak kong panganay, kailan po ako makakapag-serve kay God ulit? Kasi gusto niya laging nag-church ng Sunday, pero since 15 pa lang siya, kaya minsan nagkakahiwa-hiwalay kami pagka Sunday. Gusto niya sa painaan para makapag-church. Yung anak ko namang bunso, kina Ate Ardet. Kami naman, kung saan dito o kung saan man kami dinadala ng Panginoon. So, paano? Paano tayo nag-spend ng oras sa Panginoon? Sabi dito, may kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. 2 words na napakahalaga, naupo at makinig. Di ba? Maupo at makinig. Pwede kang maupo na hindi ka nakikinig. Tama po? May mga bagay sa atin na hindi nagkakaroon ng focus sa Diyos. Na minsan nakaupo lang tayo, tinanggap lang natin si Kristo, okay na yon. Kaya habang nag-uusap kami ni Pastor Aye sa isang tema na to, parang ang daming nag-arise na magagandang bagay. Kaya parang mas maganda ganito, Pastor. Di ba mas ganito, mas okay yung ganito. Ipinakita ng Panginoon kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Kung ano ka sa harapan ng Diyos, kung ano ang magagawa ng Diyos, at ano ang ginagawa mo sa Diyos. Sabi nga, minsan tinanggap na natin si Kristo, alam natin na si Kristo nasa buhay na natin. Pero tuwing kailan tayo nagkakaroon ng oras ng spend time with Jesus? Tuwing kailan? Kaya nga makikita mo yung mga tao na nagbibigay ng oras sa gadget kaysa sa Diyos. Paano nyo nalalaman yon? Mas mahaba ang oras nila sa Facebook saka sa YouTube kaysa sa Panginoon. Kasi makikita mo ano ang mga isinisend sa inyo. Hindi salita ng Diyos. Di ba? Kundi yung salita na hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin lang nun, doon mo ipinakikita na nakapokus ka sa gadget mo, hindi sa Diyos. Di ba? Di ba pagka may nakakatawang pangyayari sa Facebook, sinishare natin lahat. Sinishare sa group. Pero, yung salita ng Diyos na ating nababasa, hindi natin may share. Ngayon sasabihin mo, nakapokus ako kay Jesus. Di ba? Parang masasabi natin, kailan? Sabi dito,
piliin nating maupo sa harapan ni Jesus upang siya'y mabigyan ng panahon. Paano, saan? Uupo ba ako sa harapan ng Panginoon? Asan ba ang Panginoon? Paano ko masasabing nakaupo ako sa kanyang harapan? Una, sabi nga sa pamamagitan ng pagdalo ng mga gawaing espiritual. Dapat naandun ka. Dapat nakikita ka. Dapat na ipaparamdam mo na naandun ka sa piling ng Panginoon. Halimbawa, katulad ng Sunday service. Yun na lang, Lord, gusto kong maupo sa inyong harapan. Sa pamagitan ng prayer meeting, sabi nga ng ating speaker dito, ni Bishop Pong Canlas. Sabi niya gano'n, grabe, umattend ako ng prayer meeting, 6 na lang kami. Di ba? Paano tayo nag-spend ng time with Jesus o paano mo masasabing, nakapokus ako kay Jesus? Gayong bawat gawain ng Panginoon, hindi ka naman nakikita. Paano natin ipakikita yon at paano ka magkakaroon ng isang matibay na relasyon sa Diyos kung hindi kayo nagkikita? Kasi ang isang relasyon nadidevelop pag nagiging close kayo. Amen? Sabi nga, para maging close kayo, dapat maging open ka. Para maging open kayo, dapat maging close ka sa Kanya. Then, sabi nga piliin nating makinig sa sinasabi ni Jesus upang maunawaan natin ang Kanyang naisin. Naupo ka lang, hindi ka naman nakikinig. Kaya ngayon, ang mensahe ng Diyos, hindi natin maintindihan kasi hindi tayo nakikinig. Kaya nga, may nabalitaan ako, sabing ganon, nung isang giver sa church na aming pinuntahan. Sabing ganon, nagtatampo daw. Kasi ibinigay naman ang lahat sa akin, bakit pa ako umalis? Ang nga doon, piliin natin pakinggan ang nais ng Diyos. Okay na, nasa akin na lahat, binigay mo lahat. Pero ano ba ang sinasabi ng Diyos? Sabi nga dito, makinig. Sa pakikinig ng mensahe ng mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng awiting espiritual, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng fellowship. Bagamat wala tayong fellowship ngayon, pero yung fellowship ng isang pamilya, doon natin maririnig ang isang magandang pakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga awiting espiritual, ano yung pinapakinggan natin lagi sa ating mga cellphone? TikTok? Di ba? Ano yung pinapanood mo? Imbis yung awiting espiritual na nakaka-bless, siguro ang tinitingnan natin yung mga nagti-TikTok. Kasi usong-uso yun ngayon. Di ba? Kaya pag open mo ng cellphone mo, hindi mo na napapansin na nalalayo ka na sa Diyos, hindi ka na nakapokus sa Diyos, nakapokus ka na sa mga nagti-TikTok. Kaya nga, mga kapatid, iwasan natin yun, baka mapindot natin, mai-send natin. At biglang sabihin, nahack po ang cellphone ko. Di ba? Pero, hindi sinasadya na i-send mo. Kaya iwasan nating makapokus sa ganung bagay. Baka mai-share mo sa group. At sasabihin mo, sorry po, nahack po ako. Then, sabi pa, pangatlo, let us choose suitable response in His presence. Paano ka magkakaroon ng pagpili ng naaayon sa nais ng Diyos? Kaya di ba kung mapapansin natin sa mensahe ng ating Panginoon, kung mapapansin natin doon sa sinasabi ng Diyos na minsan ano yung dapat nating piliin? Ano yung dapat na makita sa buhay ng bawat isa sa atin? Sabi dito, piliin natin kung ano ang nararapat sa Diyos. Hindi lang kung ano lang yung gusto natin.
So, sabing ganun dito, si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda na nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako. So, sabi nga nun, ang paglilingkod kay Kristo ay hindi kung ano ang gusto mo. Ang paglilingkod kay Kristo, dapat kung ano ang gusto ni Kristo na klase ng paglilingkod. Minsan, di ba, ito yung gusto ko na paglingkuran, ito yung gusto ko, dito ang gusto kong gawin, ito ang gusto kong gawin. Ano ba ang gusto ni Kristo? Katulad nga sa sinabi ko kanina, ito yung gusto ko eh. Ito na gusto ko na mag-stay dito. Kung babalikan ko yung panahon ng tinawag ako ng Panginoon, kasi po, nasa isang construction ako nagtatrabaho, malaki yung kinikita pagdating sa construction. Nakita ko yung mga manggagawa ng Panginoon. Sabi ko gano'n, tutulungan ko sila. Magbibigay ako sa kanila, magpapamerienda ako sa kanila ng siopaw, di ba? So, natitira na lang yata dito, ilan-ilan na lang. So, gusto kong gawin yon. Then, mga ilang buwan, nagagawa ko yon. Then, after that, unti-unti, nawawala yung mga project ko. Kaya, at unti-unti, napupunta ako sa church. Hanggang nakilala ko, hanggang unti-unti, sinasama na ako ni Pastor Ernie sa mga gawain. Unti-unti, mga Bible studies. So, nagagawa na namin yon. Lahat ginagawa namin. So, nagtanong ako kay Lord, Lord, hindi ito yung gusto ko. Kasi dumating sa point na ayoko nga nung nanghihingi eh. Ayoko nung binibigyan kasi pakiramdam ko namamalimos ako. Pero dumating sa point na yon na yun talaga ang pinagagawa sa akin ng Panginoon. Pwede ba akong tumanggi? Hindi. Pride na lang kung tatanggi ako. Kaya nga sabi nga, piliin natin ang isang bagay na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo'y abalang-abala sa maraming bagay na hindi naman yan ang nais ni Kristo na klase ng paglilingkod. Ano ba ang ginagawa mo, kapatid? Ito yung gusto mo. Kaya nagkakaroon ng struggle tayo sa paglilingkod kasi hindi yun ang nais ng Diyos. Yun lang ang gusto mo, pero hindi yun ang gusto ng Diyos na ginagawa mo. Katulad ng sinasabi dito na parang tayo may pakiramdam na pinabayaan na ng ibang kapatid kay Kristo dahil hindi tayo tinutulungan o sinusuportahan sa gusto nating gawin. Di ba? Katulad ni Martha at ni Mary, parang sinabi, nagsumbong pa sa kay Jesus. Sabi niya gano'n, Panginoon, tingnan mo tong kapatid kong to, ako pagod na pagod sa ginagawa ko, ito nakaupo lang sa inyong harapan. Di ba? Ini-entertain niya si Jesus, pinakikinggan niya si Jesus, naupo sa harapan ni Jesus, at yung isa abalang-abala sa kanyang ginagawa. Kaya sabi niya ganun, Lord, sabihin mo naman sa kanya na tulungan ako. Yun yung sinabi niya. Pero anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon sa mga ganitong paglilingkod? Sa mga taong katulad ni Martha. Sabi niya ganun dito, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Minsan sa ating paglilingkod, masyadong ang dami nating kaabalahan. Masakit na ang ulo natin sa paglilingkod sa Diyos. Pero anong sabi sa Matthew 11:28? Lumapit kayong lahat, sa akin kayong napapagal. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero bakit ang dami na kumilala sa Diyos, winelcome nila ang Diyos, tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang buhay, pero nakakaramdam ng punong-puno ng kapaguran sa buhay? Bakit ganon? Kung totoong sinabing, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, bakit ang daming napapagod pag nasa Panginoon? Ilang taon na ako sa paglilingkod sa Panginoon? 22 years. Pero hindi ko pa naranasan yung salitang, sabbatical. Though hindi ako naiinip kasi palipat-lipat ako ng lugar, ang dami kong napupuntahan. So,
ang paglilingkod sa Diyos, ang paglapit sa Diyos, dapat hindi ka nakakaramdam ng pagod. Kasi yun yung bagay na pag nagkaroon ka ng focus sa Diyos, pag pinili mo yung talagang tama sa Diyos, yun lang, doon ka lang magkakaroon ng kapayapaan. Pagod ka na, ang dami mo kasing ginagawa, hindi naman yon ang nais ng Diyos. Napapagod ka lang, hindi mo napapansin kasi, teka lang, bakit hindi na-appreciate yung ginagawa ko? Lord, ito na nga, hinanda ko na nga sa'yo, lechon, lahat na, etc. Hinahanda ko na, ba't hindi pa rin ako na-appreciate? Bakit si Mary pa rin? Ano ba ang nais ng Diyos? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Ano sabi dito? Ano lang naman ang kailangan sa paglilingkod na sabi ni Jesus? Ang sabi niya dito, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen? Kaya nagtataka ko, ang daming lingkod ng Diyos na kahit hirap na sa buhay, kahit ang dami-daming ginagawa, pero ang saya-saya pa rin ang kanilang mukha. Hindi nakakaramdam ng pagod kasi ang ginagawa nila, sabing ganon, isa lang naman ang kailangan. Isang bagay lang ang kailangan sa paglilingkod sa Diyos. Ikaw kapatid, alam mo ba yung isang bagay na yon na hinahanap ng Diyos sa iyo? O masyado kang abalang-abala, katulad ni Marta, sa kanyang ginagawa, kaya napapagod ka na. Ang gusto lang naman ni Jesus, piliin mo yung talagang tamang paglilingkod. Yung tamang magkaroon ka ng focus sa Diyos na para sabihin na pinili mo yung nararapat. Pinili mo yung nais ng Diyos. Sabi niya ganun, isa lang naman. Sabi dito, ano ba ang ginawa ni Maria? Para sabihin pinili niya ang magandang bagay. Masasabi ba natin na maganda ang ginawa ni Maria? Sa ating konteksto, sa buhay, hindi po ito literal na umupo ka lang. Hindi po. Ang tinutukoy dito, magkaroon ka ng time sa Panginoon. So, una, ang ginawa lang naman ni Maria ay maupo at makinig. Di ba? Maupo ka sa harap ng Panginoon. Hanapin mo ano ba ang nais ng Diyos sa buhay mo. Ang dami rin naming depression sa buhay, ang dami din naming kalungkutan sa buhay, ang dami rin naming pangangailangan sa buhay. Pero once na naupo ka sa harapan ng Diyos at sabihin mo, Lord, ano ba ang gusto mo? Then, doon ka magkakaroon ng kapayapaan. Hindi mo hahanapin kung kani-kanino ang kapayapaan. Hindi natin pwedeng hanapin sa ating kapitbahay, hindi natin pwedeng hanapin sa ating business, hindi natin pwedeng hanapin sa ating mga negosyo, hindi natin pwedeng hanapin sa ating mga trabaho ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay na kay Kristo. Mag-focus ka lang. Piliin mo yung talagang nararapat na hinahanap ng Diyos at pinagagawa ng Diyos sa atin. So, sabi nga nun, magbigay ng oras kay Jesus. Hindi ibig sabihin na magbigay yung extra time, kundi ibigay mo yung oras. Kaya nga sabing ganun, pasensya na, wala akong oras. Teka lang, pari-parehas lang naman ang oras natin, di ba? Sabi nung isang naging teacher ko, ang oras hindi nagbabago. Hindi yung, sabing ganun, time management. Hindi mo na mamamanage yung time kasi andyan na yan. I-manage mo yung time mo. Kasi andyan na yan eh. Hindi mo naman mababago na yan eh. Ilang oras ba ang ginagamit mo sa maghapon? Pero kailangan yung oras na yon, yung time mo, baguhin mo. Baka naman 3 hours ka sa kung ano-ano lang sa walang kwentang bagay. Then, sabing ganun dito, yon ang tama na pinili ni Maria ayon kay Jesus. Di ba? Natuwa ang Panginoon. Hindi kung ano yung gusto mo, kundi kung ano ang gusto ng Diyos
ano ang gusto ni Jesus? Na pag-welcome, na pagtanggap sa Kanya. Hindi sa material na bagay, hindi sa anumang bagay. Though may iba na akala nila, pagka maraming material na bagay, na ibibigay sila kay Jesus, katulad ni ni Marta, parang, wow, mabibless sa akin si Lord. At papupurihan niya ako kasi pinagluto ko siya ng masarap. Nagbigay ako kay Jesus. Pero sa Bible, wala kang makikita na mga bagay na material na bagay ang hinahanap ni Jesus. Ang hinahanap ng Panginoon, ikaw. Ang hinahanap ng Diyos, ang presensya mo, ang presensya ng bawat isa sa atin, paano tayo magkakaroon ng focus kay Jesus to keep your eyes on Jesus. Paano masasabi? Na sinasabi mo, oo, nakafocus naman ako sa Kanya. Actually, kahit hindi nga ako nag-church, nagpapadala ako ng tithes. Yan ba ang kailangan ni Jesus? Ang kailangan niya, magkaroon ka ng time, magkaroon ka ng focus, piliin mo yung higit na nararapat sa paglilingkod sa Diyos. Sabing ganon dito, we must be on guard and be strong in the Lord until He comes. How can be strong in the Lord if we are not focused on Him? So, paano? Hindi ka naman nakafocus sa Kanya eh. Get into the Word daily and be doer, not just a hearer. Gawin mo. Huwag puro pakikinig lang. Lahat ng pinakikinggan mo, lalagpas yan. Sabi nga sa hindi ko alam kung si Pastor Aya nagsabi na yung pakikinig mo, sandali lang yun, mawawala na yun. Pero pag ginagawa mo, hindi mo siya makakalimutan. Mahirap mag-memorize. Sa katulad ng mga edad ni Ate Cynthia, mahirap na mag-memorize yan. Di ba? Kasi, nakakalimot na yan. Pero kung gagawin mo ang isang bagay, matatandaan niya. Kaya nga, minsan pag sinabing ni Cynthia, wala ka nung time na yun ha. Hindi, andito ko. Hindi ko maalala. Di ba, nakinis pa nga kita nun? Ay, oo nga. Ano naalala? Yung ginawa ko, hindi yung time na naandun ako. Di ba? Kaya, dapat ganon. Tayo, gawin natin hindi lang pakikinig. Then, how can we know God's instruction if you are not in His Word? Parang andyan ka lang, naupo ka lang, pero hindi mo naman pinakikinggan ang Kanya sinasabi. When you're focused on Jesus, you will be focused on His Word. Kung nakafocus ka kay Jesus, kailangan nakafocus ka sa Kanyang mga salita. Amen? Dati, noon, pag nagsasalita dito si Pastor Ay, sabi niya gano'n, paki-close po yung mga cellphone, sabi niya gano'n. Pero ngayon, hindi na gano'n. Paki-open po, pakibuksan po ang inyong mga cellphone. Kasi noon, lalo na pag mga youth, sabi gano'n, sabi nila, ay hindi, dito ako nagno-notes. Pero ngayon, hindi na maaalis sa atin kasi andyan na rin yung Bible. So ngayon, sa buhay natin, kung yan ang ginagamit natin para sa Panginoon, gamitin natin ayon sa nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, kung nakafocus ka kay Jesus, dapat nakafocus ka sa Kanyang salita. Dahil sa ating pagtatapos, sabi dito, paano natin malalaman na ipapakita natin na tayo nakafocus kay Jesus? Ito yung CCC and SSS. Choose sincerely. Choose to spend time with Him. Then, choose suitable response in His presence. Yung tatlong S, sabi nga, SSS sa CCC. Kasi, yan eh. Parang ang CCC, ano ba yung SSS ang ibig sabihin? Social Security System.
So, kung social ka, dapat meron kang security. Dapat meron kang sistema. Yun ay kapag nakapokus ka sa Diyos. Amen po. Ang nais lang naman ng Panginoon sa atin, magkaroon ka ng time, magkaroon ka ng focus upang magkaroon ng direksyon ang buhay mo sa Kanya. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, alam namin, Panginoon, na may mga times sa aming sarili na hindi kami nagkakaroon ng focus sa inyo. Maaaring winelcome namin kayo sa aming tahanan. Maaaring pinatuloy namin kayo. Ngunit Lord, hindi man lang kami naupo. Hindi man lang kami nakinig sa inyong naisin sa aming tahanan at sa aming personal na buhay. Lord, alam namin na may mga taong punong-puno ng struggle sa paglilingkod. Punong-puno ng mga bagay na hinahanap nila, Panginoon, sa inyo. At yung iba, busy-busy sa paglilingkod na hindi naman yon ang nais ninyo na gawin nila para kayo'y mapaglingkuran, para kayo'y ma-please ng aming paglilingkod. Lord, sabi ninyo sa inyong salita, isa lang naman ang talagang nais ninyong gawin. Piliin namin ang nararapat at ito'y hindi aalisin sa amin. Lord, turuan niyo po kami na piliin ito, na makita namin yung tama na dapat namin gawin upang kayo'y mapaglingkuran, upang kayo'y mapapurihan, upang kayo'y maitaas, upang kayo'y magalak. Na kami ay naglilingkod hindi ayon sa aming sariling kagustuhan, kundi na ayon sa inyong naisin na kayo'y paglingkuran, na kayo'y papurihan, na kayo'y maparangalan. Lord, salamat po. Salamat sa mga paalala ng paglilingkod. Salamat sa mga paalala na dapat kami magkaroon ng time, magkaroon ng pagpili na naaayon sa inyong nais. Kaya Lord, salamat po sa opportunity, sa oras na ito, na ang inyong salita ang patuloy na magbago at magturo sa amin. Sa inyo ang kapurihan at karangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Ayan, maraming salamat po, Pastor Tem, para po sa salita ng Panginoon na ibinahagi sa bawat isa sa atin. At this time po, sa pagpapatuloy po natin ng ating pong worship service, dadako na po tayo sa ating pong pagbibigay. Ayan po, makikita po natin sa ating mga chairs yung ating pong tithes and offering na envelope. At habang tayo po ay nagpe-prepare ng ating pong mga ikapo, tayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa patuloy po ninyong pagtuturo sa amin sa pamamagitan ng salita ninyo na inihatid niyo po sa amin mula sa aming pastor, Panginoon. At salamat din po, O Diyos, dahil meron kaming pagkakataon ngayon para kami ay patuloy na magbalik sa inyo, O Diyos, ng portion, Panginoon, ng napakarami niyong pagpapala sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa oras po na ito, ano man yung aming ilalagay dito po sa envelope, sa tithes and offering envelope na nasa sa aming kamay sa oras na ito. Lord, lahat ng ito inaaalay namin sa iyo. Dalangin namin na sa paglagay namin po nito sa tithes and offering box, ang lahat ng ito, Panginoon, ay magamit para sa ikatataas ng iyong pangalan dito po sa CCC at ikalalawak ng ministeryo dito po sa CCC Maine. Maraming salamat po, Panginoon. Alam namin na sa pagbibigay namin sa inyo,
hindi rin kayo magkukulang sa inyong mga pagpapala sa aming buhay. Kaya itinataas ka po namin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay magbigay. Ministry opportunities. Mid-year planning, July 31, 6 a.m. Fellowships. Kids Online Sunday School, every Sunday, 10:30 a.m. Online fellowships. Online worship service, every Sunday, 9 a.m. Youth fellowships, every Sunday, 10 a.m. Adult couples fellowship, every third Saturday, 6 p.m. Young couples parents fellowship, every last Sunday, 6 p.m. Prayer activities. Prayer meeting, every Wednesday, 6 p.m. Prayer chain, every Saturday, 5 a.m. to 5 p.m. Kindly approach Sister Abby to reserve your slot. COVID-19 prayer habit, weeknights, 8:19 p.m. We want to pray for you. You may write your prayer requests on a piece of paper given by the ushers and drop it on our prayer box located outside. Kindly sanitize your own chair immediately after the service. Thank you. Let us pray for the family of the week. Camarillo family. Canlas family. Canlas family. Marami pong salamat muli sa inyong salita na pinagkaloob po sa amin. Lord, hayaan nyo na patuloy namin na isabuhay ang inyong salita. Maipakita namin ang patuloy na pagtitiwala ng aming buhay. Pagkaroon ng focus sa inyo, O Diyos, at patuloy namin maiparanas o patuloy naming maranasan ang kadakilaan ninyo sa patuloy naming pagtitiwala ng aming sarili sa inyo. O Diyos, muli po, ingatan niyo po kami sa aming paghiwa-hiwalay, nadala ang inyong salita na pwede namin ibahagi sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang kapurihan. Nawa ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ang siyang sumama sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all.